Alam niyo, dapat di tayo malungkot, oh. Tahimik kayo eh. Dapat tayo ay, masaya kasi tayo ay Kristiyano. Sino ba yung mga Kristiyano rito? Amen, di ba? Tayo ay kasama sa muling pagkabuhay ni Jesus. So kapag ikaw ay namatay, question ulit, pagka ba ikaw ba ay namatay sa oras na to, 100% ba sa langit ka mapupunta? Sigurado ka ba? Sigurado? Siya sigurado? Hindi kayo sigurado? O mamaya, siguraduhin natin. Para, kailangan kasi alam nyo, dapat lagi na nire-remind sa atin nyo, lagi tayong talagang sigurado. Ano man mangyayari sa atin, kasi hindi natin alam, di ba? Tutulog tayo. Mamaya, di na tayo magising. No? Matulog, bago ka matulog, uminom ka ng 1 drum na tubig. Hindi ka na nagising. Kasi napuno yung puso mo ng tubig. Hindi ka na nagising. Hindi, wala na. O nasan ka na? Either doon o doon. Dalawa lang ipupuntahan natin. Okay. So, alam na natin kung ano yung ngayon, ano yung araw. Yan nga yung actually topic natin. What does the resurrection of Jesus Christ prove? So, alam natin na ngayon ay Pasko ng pagkabuhay ni Jesus, di ba? Kung titingnan natin, yung nga, yung prayer natin kanina, wala tayo rito kung walang resurrection. Kung hindi si Jesus, kung hindi siya nabuhay, wala tayo rito. Kung hindi siya nabuhay, yung pinag-aaralan natin, walang kwenta, walang silbi. Kung hindi siya nabuhay, yung ating pananampalataya ay in vain. Baga, ano ba ang ibig sabihin nun? Walang silbi yung ating pananampalataya. Kaya, kumbaga, bakit pa tayo nandito kung hindi nabuhay si Jesus, di ba? Kung hindi nabuhay si Jesus, ay wala pong meaning o wala pong kabuluhan yung gospel. Kasi ang gospel, yun po yung pinaka cornerstone ng gospel ay yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi kung namatay siya, namatay lang, nilibing, wala na. Diba? Parang parehas lang din natin, tao, namatay, nilibing, o maagnas. Pero siya po ay muling nabuhay. Kaya, ito po yung sinasabing the power of the resurrection of Jesus Christ. Kasi, kinonquer niya yung kamatayan. Ano ba sa Tagalog na kinonquer? Pinagtagumpayan. Ha? Pinagtagumpayan niya yung kamatayan. Kasi kung hindi niya pinagtagumpayan na yung kamatayan, ay hindi rin siya Diyos. So ang tanong dyan, is alam na natin, siya ay nabuhay muli. Diba? Namatay siya, nabuhay muli. Hindi nga, yun nga, ang resurrection, kung walang resurrection, kung hindi si Jesus nabuhay, walang katuturan yung ginagawa natin. Diba? Lahat tayo, walang pupunta sa langit, sa impyerno lahat. Kasi nga, wala eh. So, tawag dyan? Ano ba ang gustong patunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Anong gusto niyang i-prove noong si Jesus ay nabuhay muli? So, ayan, yan yung sinabi ko kanina eh. Balik mo. The resurrection is the crowning event in God's redemptive history. The resurrection is the cornerstone of Christianity. The resurrection is the foundation of the gospel. Kasi nga si Jesus ay nabuhay muli. Kung namatay siya, nanitilan siyang patay, yung gospel, wala. Wala pong meaning. The resurrection is guaranteed of heaven. Yan. Kapag ka ikaw ay na-born again, o
genuine ha, yung tulad yung pinag-aralan natin last week. Tunay ka na nanampalataya at pinaniwalaan ang ginawa ni Kristo sa cross, at dahil sa dugo niya, ikaw ay nilinis niya. Kapag pinaniwalaan mo yan, pag ikaw ay namatay, garantisado na ikaw ay pupunta sa langit. Kaya ang tanong natin kanina, di ba? Pag ikaw ba namatay sa oras na to, 100% sa langit ka mapupunta. Yan, garantisado yan. Hindi katulad ng mga gamit natin dito, di ba? Minsan, darating tayo, masisira yan. Pero ito, wala. Di ba merong iba na, ano yun, money back. Money back, pagka nagbumili ka, pag nasira after 30 days o bago mag 30 days, pwede mong isolve. Ito, guaranteed yan. Pagka ikaw ay nawala rito sa mundo ito, kung ikaw ay naniniwala sa ginawa ni Jesus, ikaw ay garantisado nasa langit. So yan, pakibasa para mas maintindihan nyo. Ang mensahe ng Biblia ay Kamatayan ay hindi natatapos ang iyong existence ng bawat tao na nabuhay ay mabubuhay magpakailanman sa impyerno man o sa langit, maging sa walang hanggang kamatayan o sa buhay na walang hanggan, maging sa walang hanggang pagdurusa o walang hanggang kagalakan, hindi lamang bilang isang walang katawan na espiritu, ngunit ang bawat tao ay mabubuhay magpakailanman sa anyo ng katawan. Babangon silang lahat mula sa mga patay. So, ibig sabihin niya, hindi lamang kapag ka ikaw ay, o isang tao ay namatay, tapos na. Hindi ganun. Ibig sabihin, kapag ka ang isang tao ay namatay, yun pa lang ang simula ng kanyang buhay. Dalawa, sabi dyan, dalawa lang, no? Talaga pag namatay isang tao, mabubuhay talaga sila muli. Kasi haharap lahat tayo sa paghuhukom ng Diyos. Lahat tayo. Kristiyano man o hindi Kristiyano, mabubuhay muli. Haharap tayo sa Diyos. Lahat tayo haharap. Ngayon, sabi diyan, dalawa ang pupuntahan natin. Lahat nga mabubuhay, di ba? Pero hindi lahat mapupunta sa langit. Pero pupunta sa impyerno. Walang hanggan yun. Wala na katapusan. Kaya nga yung pagkamatay ng isang tao, ito ay hindi niya katapusan. Ang katapusan niya, yung paghaharap niya sa Diyos. Natin, sa Diyos. Kasi either na sa langit ka mapupunta o sa impyerno, magpakailanman na yun. Wala na balikan. Kunyari, kung nasa impyerno ka, doon ka lang nagsisi, wala na. Huli na. Kaya dito pa lang sa lupa, hanggat buhay ka, gawin mo na yung paniwala ka na sa ginawa ni Jesus. Lumagat ka lang na ayon sa kanyang biyaya. So ano bang mangyari sa iyo dito? Sabi ko sa kanila, garantisado ka na nasa langit ka. Pero kung bigla ka namatay, natisod ka dyan, bumbabong ang ulo mo. Tapos hindi ka Kristiyano. Ngayon, pag umarap ka, dalawa lang yan, langit at impyerno. Walang hanggang kasiyahan o walang hanggang pagdurusa. Tapos ang sabi nga dyan, ang muling pagkabuhay o ang resurrection natin ng isang tao, hindi lang sa espiritu yan. Hindi matatawag na resurrection kung walang katawan. Kasi si Jesus nung nabuhay siya, may katawan eh. Diba? Kumain siya. Ano pang ginawa niya? Kumain. Ang maganda sa resurrection, yung glorified body natin. Ito. Cool. Pwede ka nang lumusot dyan. Pwede ka nang maging katulad ni Goku. Kilala niyo si Goku? Baka gusto niya pumunta sa Singapore, gagawin na siya. Whoop! Teleport. Pagdila niya, nasa Singapore na siya. O kaya, saan ba probinsya niyo? Masbate, no? Ang sila Nestor, gusto ko pumunta na Masbate. Isang hambang lang niya. Whoop! Nandun na sila sa Masbate. Ganon ang resurrection body. Kaya pagka tayo ay nabuhay ng muli
at ganun yung katawan natin. Ewan ko, saan kayo pupunta niya? Saan kayo mamasyal? No? Ano-ano mga kakainin nyo? Kasi nga may katawan eh. Pag espiritu ba, pwede ba kumain? Wala naman, di ba? Eh sabi sa Bible, yung prutas, yung sa puno, mamumunga yan ng ano. Ibig sabihin, pwede kang kumain. Si Jesus nga, di ba, nung nabuhay na muli, ano ginawa niya? Nandun siya sa pangpang. Sabi niya doon sa mga disipulo, di ka, kumain tayo. So, pwede kumain. Itatanungin mo, di ba inimbansa mo na yun? Hindi natin problema yun. Problema na ng Diyos yun. Paano niya ibabalik yan? God siya, kaya niya gawin kahit ano. Halimbawa, yung may nagtatanong nga sa akin paano daw pagka na-cremate? O kinremate ka. Hindi ba susunugin ka? Wala na kung itsura mo, wala na. Paano daw yun pagka nabuhay muli, pagka binuhay ulit yung katawan mo? Ang sagot ko doon, hindi na natin problema yun. Problema ng God yun. Baka mamaya, tulad ko, ito, pag sinunod yan, pag binuhay na ulit ako muli, yung katawan ko, binuhay ulit, malay nyo, pero Pascual na itsura ko. Hindi mo na alam. Siguro ito si Keanu Reeves na itsura niya. Hindi natin alam Kaya ako sa inyo, magpasok, remake na lang kayo. So hindi natin alam. Bahala na ang God doon. Kasi God siya eh. Di ba? Kaya niyang gawin kahit ano. So, ayun. Kaya sabi yan, babaho na silang lahat mula sa mga patay. So, kahit yung mga nauna sa atin, yung mga mahal natin sa buhay, kay Kristiyano man sila kay hindi, babangon sila. Kasi haharap lahat na tayo sa tinatawag na Great White Throne. Yun yung huling paghuhukom. Yun na yung huhusgahan ka. Albert! Ace! Hindi ka tatanungin. Ano bang ginawa mo dito? Ganyan, hindi. Sasabihin na lang sa'yo. Doon ka sa impyerno. Ano magagawa, di ba? Lord, ma-attend ako ng linggo-linggo eh. Wala ka na magagawa. Hindi ka na pwedeng rason ng gano'n. Ha? Wala na ang court of appeal. Hindi na. Basta pag umarap tayo dun sa pag-uum na yun, it's either langit ka o impyerno. Hindi ko kayo tinatakot kasi talaga mangyayari yan. Dahil sinasabi lang natin ay hanggat nandito tayo ay yung pinag-aaralan natin, talagang namnamin natin, intindihin natin, at hindi lang yun, yung gospel. Mamaya, explain natin kung ano yung gospel. Kasi yun talaga maunawaan natin. Diba? Para tayo ay, yung matatag tayo. Ano man mangyayari sa atin, alam natin na kung saan tayo pupunta. Okay, next. O yan, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay guarantee na hindi tayo mabubuhay patungo sa impyerno. Kung hindi tayo mabubuhay, magpakailanman kasama niya. At iyan, applicable lang yan dun sa mga naniwala sa ginawa ni Kristo sa krus. Pero kung di sila naniniwala dyan, naniniwala lang sila si Mary, or kung sino pang mga tao na kanilang tinatawag, pinagdadasalan, hindi yan applicable sa kanila. Kunyari, ikaw mayroong ka Santo Niño sa bahay, di ba? Ganun ka. Hindi applicable yan. Kasi, sabi nga sa John 14, diba, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So walang daan patungo sa langit, kundi si Jesus lang. Hindi ka maniwala sa Kanya, sa ginawa Niya sa cross, wala. Bali wala. Kaya,
Applicable lang yan doon sa mga taong naniwala sa ginawa niya. No? Next. Ang pagkabuhay muli ay hindi lamang isang katangian ng Kristiyano. Ito ang mahalagang katotohanan ito. Ang buong punto ng Ebanghelyo ay iligtas ang mga tao mula sa impyerno upang sila ay mapunta sa langit. Ang buong punto ng Ebanghelyo ay iligtas mula sa paghatol tungo sa walang hanggang pagpapala. So yun ang pinaka-mensahe ng Ebanghelyo ay iligtas ang tao mula sa impyerno. At iligtas ang tao sa paghahaktol patungo sa impyerno, kundi patungo siya sa langit. Yan ang pinaka-point ng Ebanghelyo o ng Gospel. Kaya pagka ikaw ay hindi naniwala dyan, sabi nga natin, di ba, ang pinaka-worst na kasalanan ay i-reject mo si Jesus. Huwag mo siyang paniwalaan, huwag mo siyang pansinin, huwag mo siyang isipin, huwag mo siyang lahat. Ayaw mo siya. In short. Kumbaga, dito ako sa paniniwalaan ko. Dito ako sasamba, dito ako tatawag, dito ako magdadasal. Yan. So, yun ang pinakamabigat na kasalanan. Kapag ikaw ay ganun, wala na sa iyo yan. Hindi ka sa langit mapunta at hindi ka rin, walang hanggang pagpapala. Yun. Okay? Next. Ito ang layunin ng kanyang buhay, ang pinakamataas na punto ng Ebanghelyo. Ang muling pagkabuhay ay ang banal na interpretasyon ng kamatayan ni Kristo. Ang Pasko ng pagkabuhay ay nagbibigay kahulugan sa Biyernes Santo. Ang muling pagkabuhay ay ang banal na pagpapatunay ng sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus. Ang mga pakinabang ng sakripisyong iyon ay nagsisimulang tipunin sa muling pagkabuhay. Si Kristo ang unang bunga. Ginagarantiyan ng muling pagkabuhay ang ating muling pagkabuhay. Ayun. Kumbaga, yung kahulugan, yung ginawa ni Kristo sa krus, yung pagkapako niya, Biyernes Santo yun, di ba? Namatay siya. Yung pagkabuhay niya nung linggo, after 3 days, yun ang nagbigay ng kahulugan doon sa pagkamatay niya. At ano pa? Yung ginawa ni Jesus ay pagpapatunay yung sakripisyong ginawa niya. Kasi nga kung di siya nabuhay, wala tayo rito. Yung pananampalataya natin ay walang silbi. Kasi nga, wala naman nangyari sa kanya. Namatay. Parang ordinary na tao lang din. Namatay. Tapos nilibing. Di ba? So, yun. So, inuulit dyan, ginagarantehan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang ating muling pagkabuhay. Again, ito lang ang applicable sa mga tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Okay, next. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Sa Tagalog, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang iyong pananampalataya. Yun nga, kanina pa natin sinasabi yun. Kung hindi na po si Jesus, walang katuturan yung mga pinaggagawa natin dito. Okay? Next. Verse 3. Marami tayo mga verses kasi para mapatunayan natin na ano ang mangyayari sa atin kapag si Jesus ay muling nabuhay. Ano ang gustong patunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus? Kaya marami tayong mga verses. Sige po. Unang Korinto chapter 15 verses 17 hanggang 18. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, dilitaw pa ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. So, ayan, no? Linaw din, di ba? Kapag hindi muling nabuhay si Kristo,
tayo ay mananatiling nasa kasalanan pa rin ngayon. Pati yung mga namatay na nakon na sa atin na naniwala kay Kristo pero hindi naman siya nabuhay muli, baliwala rin yung kanilang magkamatay. Mapapahamak din sila. So lahat tayo, punta tayo sa impyerno. Next. O yan. Ano ang pinatutunayan ng pagkabuhay muli? O, dahil nangyari ang pagkabuhay muli ni Kristo, ano ang matitiyak natin? Ano ang mapapatunayan natin sa muling pagkabuhay ni Jesus? Okay, next. Una, yan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Yan ang gusto i-prove. Nung nabuhay muli si Kristo, yan ang isang gustong patunayan ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay totoo. Okay. Acts chapter 2 verse 24. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Gawa 2:14. Subalit siya yung muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya ibahagi nito. Ayan o, subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan. So, ang linaw, no, siya ay muling binuhay. So, yung salita ng Diyos ay totoo. Kasi kung hindi siya binuhay muli, ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay sinungaling. O ang Diyos ay sinungaling. Kaya, ayan yung mga matitibay na mga verses na pinapatunayan na ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, next. Psalms chapter 16 verse 8 to 11. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa Tagalog, alam ko kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tututulak, ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yan, itong Psalm 16, yan po ay propesiya yan ni Haring David. Sinasabi niya dyan na yan ang propesiya niya tungkol sa Panginoon, tungkol kay Jesus. Hindi naman niya alam yun, di ba? Pero ang Holy Spirit ang nagpuspos sa kanya para makapagbigay ng prophecy na yan. Kaya, yung ano na yan, yung mga verses na yan ay tungkol yan sa Panginoong Jesus na hindi siya mananatiling patay at maagnas, kundi siya ay bubuhayin muli. So hindi siya yan. Hindi si David yan. Kasi hanggang ngayon, yung libingan ni David, nandun pa rin sa Israel. Hindi naman siya nabuhay eh. Kaya nga dati, ang talaga sinasabi ko, pagka yung sinasabi nila na ako'y nananalangin kay ganito, kay santo ganito, kay ganyan. Ang sinasabi ko, sino lang ba sa Biblia ang namatay tapos nabuhay muli? May magsasabi si Lazaro. Hindi naman siya nabuhay muli, binuhay siya. Pero yung namatay na nabuhay muli si Jesus lang. Si David namatayan. Si Moises namatayan. Si lahat
namatay. Pero lang sa 2 tao na hindi nakaranas sa kamatayan, si Enoch at si Elijah. Pero yung iba lahat namatay. Ito si Jesus namatay, pero nabuhay muli. Si Elijah, hindi naman namatay, diretso na sa langit. So walang power yun. Ito may power. Si Jesus may power. Yung kapangyarihan ng kanyang ng pagkabuhay. Kasi nga namatay. Binuhay yung sarili niya. Ikaw ba kayang buhay yung sarili mo? Si Ace, namatay ka. Kayang buhay yung sarili mo? Ha? Si Albert, kayang buhay yung sarili mo? Si Ace, pag namatay, kayang buhayin? Hindi, diba? Kaya may mga nagsasabi ngayon na bubuhay tayo ng patay, ganyan, hindi po, ano yan, tapos na po yan. Ano yan, panahon yan ng mga apostol. So, sa madarating na Sunday, pag-aaralan po natin yung tinatawag na dispensation. Para maintindihan natin kung ano yung nilalaman ng Biblia. Sabi nga natin madalas, ang Biblia ay ginawa para basahin natin. Pero hindi lahat na nakasulat dyan ay para sa atin. So, sa mga sundali ko, pag-aaralan natin yan. Next po. Mga gawa, 25 hanggang 29. Hindi, mababasahin yan. Actually, yan yung kanina. Yung binasa natin, sinabi lang ni Pablo yan. Na niremind lang tayo na, ano nga, si David ang si David ang nagpo-prophesy nun. Yan, dito mo ako sa Tagalog, isa sa Tagalog eh. Kaya, ayan o, sabi sa verse 29, mga kapatid, may katiyakan sinabi ko sa inyo na ang ninunong natin si David ay namatay at inilibing. At narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. So sinasabi diyan, hindi nga si David yung nagsasabi mo, pero hindi siya yung sinasabi niya na siya ay mabubuhay muli. Hindi siya maagnas. Ang sinasabi ni David ay patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya nire-remind lang yan ni Pablo. Mga gawa, 13, 29 hanggang 35. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon, ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay kay Jesus. Gaya ng nakasulat sa 2 awit, ikaw ang aking anak, sa araw na ito ako'y naging iyong ama. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at hindi pagkabulok ng kanyang katawan, sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mong kaya ang makaranas ng pagkabulok ang iyong mga banal. Ayun. So, kasama na tayo dyan. Mga banal, din sabi doon, no? Hindi makaranas ng pagkabulok ang inyong banal. So, ito, sinasabi dyan ni Pablo na yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay pangako yan, hindi lang sa kanya, kundi maging sa mga tao na naniniwala sa ginawa niya. Kaya, ayan ulit, sinasabi dyan yung tungkol sa pagkabuhay, muling pagkabuhay. So, binabanggit dyan, nasa Psalms yan. Kaya sabi ni Pablo dyan, nasa 2 Salmo, yung 2 awit. Di ba? Kaya, yung sinasabi na ang salita ng Diyos ay totoo. Lahat na sinasabi doon ay natupad na. Kaya sa atin, ito ay matutupad pa lang. Kaya, kumbaga, tayo ay maging excited
Kasi kapag tayo ay nawala na rito, tayo ay, kung ano yung nagagawa ni Jesus, magagawa na rin natin yun. Lulusot ka sa building, yung magte-teleport ka, isipin mo lang kung saan ka pupunta, nandoon ka na. Hindi mo na kailangan ng aeroplano, hindi mo na kailangan visa, hindi mo na kailangan bumili ng ticket. Diba? Yan ang integridad ng salita ng Diyos. Totoo. Totoo ang salita ng Diyos. Yung integrity. Kasi kung hindi totoo, wala, di ba? Parang tayo. Yung nakasalala yung integridad natin sa isang pangyayari. Kapag tayo ay nagsasalita, kung totoo ba ito o hindi. So kung hindi, ano tayo? Discredited. Tama, no? Discredited tayo. Kumbaga, hindi pala totoo mga sinasabi niya. So, wala tayong maniwala dyan. Yan. Pangalawa, actually, anin yan. Na oras nila. Pangalawa, ang pagka-Diyos ni Jesu Cristo. Yan ang gusto patunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Yung kanyang pagka-Diyos. Kasi nga kung di siya nabuhay, ay di totoong Diyos siya. Ganun lang kasimple. Marcos 5:6-7. Malayo pa rin natanaw na nito si Jesus. Patakbo nitong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Pangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun, no? Panginoon ko at Diyos ko. So yung mga disciples, sa una, hindi pa sila maniwala na si Jesus ay Diyos. Pero nung nakita nila na si Jesus ay nabuhay muli, sabi, itong context na yan, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan yung nagpakita na siya sa 11, ay sa 10. Wala na si Judas nun sa 10. Wala si Tomas. Kaya sabi ng mga disipulo, uy Tomas, nakita namin si Jesus nagpakita. Hindi ako maniniwala kung hindi ko masusot yung daliri ko dun sa butas ng kamay niya, tsaka yung kamao ko dito sa tagiliran. Kasi di ba, sinibat si Jesus dito sa tagiliran, may lumabas na dugo, tsaka tubig. So malaki yung butas. So, kasi yung isang kamao, sabi niya, hindi ako maniniwala pag hindi ko naisuot yan. O tapos nung isang gabi, nagpakita ulit si Jesus, dumaan ulit siya sa dingding. O tapos sabi niya, o Tomas, isuot mo na yung daliri mo dito, tapos yung kamao mo dito sa pigiliran. O nung nakita niya, tsaka niya sinabi yan, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi Panginoon ko at Diyos ko dahil. Hindi yun ha. Panginoon ko at Diyos ko. Noon na siya naniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya, yung muli pagkabuhay ni Jesus, pinapatunayan na sa atin na si Jesus ay Diyos. Amen? Okay, next. Mateo 16. Ay, yung Roma po. Roma 1. Actually, marami yan. Sige, alam mo na lang. Kasi yan lang yung mga verses na pinapatunayan na si Jesus ay Diyos. Ayan, no? Ayan. Gawa 2:36. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinakuli niyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yeah, linaw-linaw, no? Na sabi dyan ni Pablo na dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinapako nyo ay ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya, kung ba number 2, ang linaw naman. Maski tayo, kahit di na natin anin yung mga verse niya, alam natin. Alam mo, naniwala ba kayo na si Jesus ay Diyos? Amen. Sige, next. Pangatlo, ang pagkakumpleto ng pagliligtas ng Diyos o the completion of the
salvation of God. Kasi di ba sa Genesis, meron ng propesya na iniligtas ng Diyos ang tao. Pero para maging kumpleto yun, hindi lang yung pagkamatay ni Jesus. Ang kumpleto niya yung kanyang muling pagkabuhay. Mateo 1:12, ay 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan ng sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayun, sa kanila, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung sinasabi pa lang ng anghel kay Maria na ikaw ay mabubuntis, papangalan mo ay Emmanuel, at siya ang ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pero kung nakita natin, sa pagkabuhay ni Jesus, nireject siya ng mga Israelita, mga Hudyo, at nung namatay siya, at nabuhay siya muli, nireject pa rin siya, ayaw pa rin siya paniwalaan. So, may mga naniwala, pero karamihan, wala, ayaw. So, hanggang sa napunta yung ebanghelyo sa ating mga hentil. At ginamit ng Diyos si Pablo. So, yung number 3, yung pagkakumpleto ng kaligtasan ng Diyos ay yung pagkabuhay ni Jesus. Kasi hindi kumpleto yung kaligtasan natin kung si Jesus ay nanatiling patay. Di ba? Kailangan mabuhay siya muli para makumpleto yung kaligtasan kasi nga maniniwala na lang sa Kanya. Hindi na yung atin ako tuwing linggo para mapunta ako sa langit, atin ako ng Bible study tuwing linggo, gagawa ako ng mabuti, etc. etc. Hindi na yung gawa. Yung maniwala na lang tayo sa ginawa ni Kristo. So yun yung pagkakumpleto ng kaligtasan nung nabuhay siya muli. Amen? Okay, next. Ayan, ang sabi dyan. Ang kaligtasan ay nangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. And hindi niya maibigay ang buhay na yun kung hindi niya ito taglay. Kung hindi siya babangon, hindi tayo babangon. Kung hindi siya nabuhay, hindi tayo mabubuhay. Yun, hindi yun. Sabaga, walang katuturan itong mga ginagawa natin kung hindi siya nabuhay. Pag namatay tayo, wala lang din. So, nasa na espiritu natin, di ba? Hindi natin alam kung saan pupunta. Kaya, mahalagang maintindihan natin yung pagkabuhay ni Jesus. Kasi yun yung ating hope. Yun yung ating pag-asa. Juan 14:19. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako yung makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. So, yan pangako ng Diyos sa atin. No? Sinabi niya yan sa 12. Nandun pa si Judas nun eh. Pero kung si Judas nagsisi yan, hindi yan nagpakamatay, malamang ligtas yan. Kaso hindi rin niya inamin na si Jesus ay Diyos eh. Kasi nung sinawali na yung 30, di ba 30 pieces of gold, silver yung sinawali niya sa mga pariseo, ano sinabi niya doon? I have condemned an innocent man. So, ang tingin ni Judas kay Jesus, tao lang din, hindi siya Diyos. Di ba? Nagsisi nga siya, pero ano bang ginawa niya? Nagdiktik, pakamatay pa. So, hindi natin alam kung saan siya napunta. Pero yan ang pangako na ni Jesus, hindi lang sa mga disipulo niya, kundi maging sa atin. Kasi dala-dala ni Pablo, yung balita na yan. Na hindi lang si Jesus ang mabubuhay, kundi pati tayo. Tayo pag namatay, mabubuhay din. Amen. Next. Kasi ang Holy Spirit, yan
yan ang pangatlong persona, no? Siya, yung power niya, yun ang bumuhay kay Jesus. So sa atin, yan din ang bumuhay sa atin. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, sinashortcut ko na, ayan, no? The Holy Spirit then becomes the power in our lives as believers. All the spiritual power that we have comes from His resurrection. Ayan, sabi niya, no, ang Holy Spirit ang nasa atin. Yan ang kapangyarihan natin as believers. No? Yung all spiritual power that we have comes from His resurrection. So kaya tayo, kaya natin napagtatagumpayan ng problema, ang mga hamon sa buhay, kaya tayo tumatayo sa kabila ng mga stress, sa kabila ng mga mga problema, di ba? Kaya tayo tumatayo pa rin ay dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay ni Jesus. Yan yung ini-enable tayo ng Holy Spirit. Naintindihan niyo yun? Okay, next. Mateo 28:22. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kasi naka-Jesus na lahat yung kapangyarihan nung nabuhay siya muli. So binigay na ng Diyos Ama yung kapangyarihan sa Kanya. Wala sa atin. Kaya wala tayong kakayanan ng mga kuha naman yung mga mag-declare, yung mag-decree, kasi wala naman tayong kapangyarihan. Ang linaw dyan, no? Lahat ng kapangyarihan ay binigay ng kay Jesus. So through the Holy Spirit, kaya tayo meron, yun nga, kaya natin na pagtatagumpayan ang mga hamon sa buhay dahil sa pamagitan ng Holy Spirit. Next. Gawa 1:8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabalik sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. O ayan yung nagbibili kasi Jesus kasi akit na siya sa langit. So hindi lang sa kanya yan binili, maging sa atin. Diba? Sabi doon, hanggang sa dulo ng daigdig. Tayo, ipapangaral din natin ang salita ng Diyos. Kaya nga nakarating sa atin yan dahil kay Pablo. Kasi kung hindi na nakarating yan sa mga itin, anitas lang mga Hudyo. Hindi tayo. Kaya nakarating sa atin yan dahil mahal tayo ng Diyos, ginamit niya si Pablo para makarating sa atin ang salita ng Diyos. Sige pa. O yan. Mateo 11. Hindi, yung number 4, ang pagtatatag ng simbahan ng Diyos. So, kaya nagkaroon ng resurrection, ang gusto rin patunayan nito para ma-build yung church. Tayo. Para ma-build yung church. Kasi sabi niya kay Peter dati, Blessed are you, Peter, mula sa iyo, dito ko itatayo yung bato para magkaroon ng iglesia. So, yan, tayo yun. Ayun, sige, pakabasa. Mateo 16:18. At sinasabi ko sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ayun, sa Efeso 1:18-21, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung ganon, gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagpupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay naumuna si Kristo sa lahat ng pag-aari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan
hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating. So, diyan, ang sinasabi diyan, si Kristo ang head ng church. Kaya parang katulad sa Ephesians chapter 6, Christ is the head of the church as yung husband is the head of the wife. Kaya nga tayo, tinatawag tayong the bride of Christ. Kristo, tayo ay kanyang Tagalog ng bride? Tayo ay kanyang pakakasalan pagdating ng tamang panahon. Kaya yung kamatayan ni Kristo sa krus at kanyang pagkabuhay ng muli ay nagsilbing pagtatatag ng iglesia ng Diyos. Nung nabuhay siya muli, doon na nagawa o doon ipinanganak ang simbahan. Doon yung naganap sa Acts chapter 2. Nung bumaba ang banal na Espiritu doon sa 120, tapos nagsalita sila ng iba't ibang wika. Na ang ibig sabihin nun ay binabaling ng Diyos muna, kumbaga iniisintabi ng Diyos yung kanyang pag-intindi sa Israel. Siya ay bumabaling muna sa mga hintil. Yun ang ibig sabihin nun. Nung nagsalita sila ng iba't ibang wika. So, yung oras na yun, yung sitwasyon na yun, doon na itatag ang iglesia. Next. Number 5, ano sabi dun? Pinatutunayan nito ang hindi naiwasang paghatol ng Diyos. It proves the inevitability of the judgment of God. Inability. Sabihin, hindi may iwasan. Talagang mangyayari yung paghuhukom ng Diyos. Yun yung sinasabi natin kanina. Na lahat tayo ay harap sa inuwi ako yung yelo. Namalat ako. So, pinapatunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus na merong paghuhukom. Merong paghuhukom. Juan 5:24 hanggang 25. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. So yun, ang linaw, no? Na kapag tayo ay naniwala, sino mang maniwala at sumampalataya kay Jesus at sa kanyang mga sinasabi, ay hindi kinahahatulan. Harap tayo sa Diyos, pero hindi na sasabihin na, doon ka na sa impyerno. Hindi na. Halika na. Dito ka na sa akin. Hindi ka nahatulan. Pero yung mga hindi daw naniwala, hindi na, ikaw ay yung sigurado ka na nandoon ka na sa impyerno. No? Sabi diyan, hindi na siya tulad, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ibig sabihin, hindi na siya nakatulan. Kaya, pinatutunayan ng pagkabuhay ni Jesus na merong judgment. Merong judgment. Yan ang gusto i-prove ng pagkabuhay ni Jesus. Hindi na basta lahat tayo mabubuhay, lahat tayo pupunta sa langit, everybody happy. Hindi. Meron at merong mapupunta sa impyerno.
ang sinasabi ng tekstong ito ay ang lahat ay mabubuhay magpakailanman sa katawan dahil iyon ang pagkabuhay na maguli. May ilan na magkakaroon ng katawan na angkop para sa impyerno at ang ilan sa isang katawan na angkop para sa langit. Para sa mga nakikinig sa Ebanghelyo ng Diyos tungkol kay Kristo, tatanggap sila ng katawan na angkop sa langit. Para sa mga tumatanggi sa Ebanghelyo, magkakaroon sila ng katawan na angkop para sa impyerno. Ang muling pagkabuhay ng buhay o ang muling pagkabuhay ng paghatol, siya ang hukom at siya ang binigyan ng otoridad na maging hukom dahil sa kanyang muling pagkabuhay. O, hindi na din yan. Lahat na mabubuhay, may katawan ulit, pero magkakaroon ka ng katawan para sa langit at magkakaroon ka rin ng katawan para sa impyerno. Ang masaklap nga doon, di ba? Sabi nga, hindi naman si Satanas ang maghahari sa impyerno. Kasi isa rin siya sa parurusahan. So, sino maghahari sa impyerno? Si Jesus din. Kasi nakalagay dun sa teksto ng pahayag na habang ikaw ay mga tao ay pinapurusahan sa impyerno, si Jesus nanonood. Nandun siya. Mas nakakahiya yun. Diba? Pero pinapurusahan ka, tapos si Jesus nasa iyo, ay nanonood sa iyo. Kumbaga, siguro habang pinapurusahan ka sa impyerno, iniisip ko, sana nabubuhay ako, naniwala na ako. Sana nabubuhay ako, ganito nang ginawa ko, na pinaniwalaan ko yung sinasabi sa akin ni Nestor. Kaso ayoko maniwala eh. Kaya, wala. Diba? Wala na yung pagsisisi mo sa impyerno. Useless na. Ayan ba yan? Gawa 17:29, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na kanyang pagka-Diyos ay may larawan ng ginto, pilak o bato na pawang hilika ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang hindi pagkakilala sa kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao na sa bawat lugar na magsisip, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang inirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli siyang binuhay ang taong iyon. Ayan, no? Linaw, no? At diyan, pinapangaral nila ni Pablo ngayon na dati, binabaliwala nila ang Diyos. Kumbaga, pinagbibigyan niya. Pero dahil nga ngayon, namatay na si Jesus at nabuhay na siya muli, ano sabi ng Diyos? Oh, ito, ngunit ngayon, inutos, sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, inutos na niya sa lahat ng tao sa bawat lugar, kasama tayo, na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. So hindi lang Israel, sanlibutan, buong mundo. No? Merong paghuhukom, kasama tayo doon. Ano yun? Sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Sino ba yun? Si Jesus. At pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang tao. So si Jesus yun. No? Kaya nga, sa muling pagkabuhay ni Jesus, sinasabi ng Diyos dyan na mayroong pag-uong. Kaya, kung ikaw masama pa ang pamumuhay mo, ang sabi dyan, ano sabi? Magsisi. Magsisi talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kasi darating ang panahon na ikaw ay uuman ng Diyos. At, ano sabi doon? Ito'y buong katarungan niyang gagawin.
Kaya nga tanong natin dati, di ba? Ikaw nasa langit ka. Tapos yung mahal mo sa buhay nasa impyerno. Magiging masaya ka ba? O malungkot? Si Ace. Nasa langit ka. Yung pamilya mo nasa impyerno. Magiging masaya ka ba? Malungkot? Malungkot. Si Albert. Masaya, malungkot. Nyari, asawa mo nasa impyerno, ikaw nasa langit ka. Masaya ka, malungkot. Malungkot, lungkot din. Arnel. Ay, wala si Arnel. Malungkot, masaya. Si nasa likod ni Jess, yung pangalan natin. Princess. Malungkot ka. Ikaw nasa langit ka, magulang mo nasa impyerno. Masaya ka, malungkot. Ano? Ha? Malungkot. Tsaka natin sasagutin yan. Lahat kayo, malungkot, ano? Tsaka natin sasagutin. Kasi sabi doon, no, buong katarungan. Ang God kasi, just siya. Makatarungan siya. No? Actually, ang sagot dyan, hindi ka dapat malungkot. Dapat masaya ka. Sa sobrang saya mo na nakikita mo ang Diyos, hindi mo na may isip na yung mga mahal mo sa buhay nasa impyerno. Kasi sinisharean mo sila. Ayan, nandito pa kayo, buhay pa. Sinisharean mo. Ayaw. Diba? Namatay na kayo pa rin pareho. Ikaw nasa langit, sila nasa impyerno. Pag nakita mo sila, hindi ka malulungkot. Masaya ka. Hindi naman yung masaya na aabuti nga nasa impyerno ka. Hindi naman ganun, ha? Yung masaya ka. Kasi nakita mo ang Diyos, makatarungan siya. Kasi hindi niya tinanggap yung mga sinasabi mo eh. Diba? Kasi kung ang Diyos hindi siya just, ay si Albert sinisira na yung kanyang magulang. Pero ayaw ng mga magulang niya. O namatay lahat. At dito rin siya kasi sinisira naman siya ni Albert eh. Ay, hindi makatarungan ng Diyos doon. Hindi nga tinanggap, tapos pauputin sa langit. Diba? Nag-gets nyo? So, ang Diyos ay just. Kaya, meron talagang judgment, no? So, next. Ayan na, uli. Meron pa tayong 5 minutes. Ang sabi dyan, ang muling pagkabuhay ay pagpapatunay na walang hanggang kaligayahan ng bayan ng Diyos. So, yan. Napakadaling intindihin. Yung resurrection ni Jesus, yung pagkabuhay na muli, pinapatunayan nito na sa mga mananampalataya ay mayroon din silang buhay na walang hanggang, kaligayahan na walang hanggan. So, ikaw yun. Tayo yun. Pinapatunayan dyan na meron tayong eternal joy. Diba? Kaya nga sabi dyan, John 14:1-3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitiran? At kapag naipaganda ako na kayo ng matitiran, ako ibabalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. So yan, no? Pangako ni Jesus yan, na kaya sa umalis dito para gawa tayo ng matitiran. So hindi natin alam kung anong klase yun, ano? Hindi natin alam kung Kuya Jerome, anong klase yung bahay niya, diba? Kay Kuya Gabi, hindi natin alam. Kuya Jess, hindi natin alam. Pero may ang pangako ng Diyos, punta siya ron para gawin yung bahay. Ngayon, pagka okay na yun, babalik siya muli, kukunin tayo. Isabihin, may bahay ka na. So, doon pa sa langit, diba? Alam, nagawa ka ng bahay ng Diyos sa impyerno. Hindi. Lahat kayo, sama-sama ron, siksikan kayo dun. Bahala kayo dyan. Kumbaga, ano na yun, yung
To each his own. Bahala ka, nakarusahan na, ganyan. At nakikita mo yung mga kamag-anak mo na Kristiyano na doon, ang ganda, sarap ng buhay, naka-4, kumakain ng fried chicken, diba? Pero hindi na Jollibee yun. Sawa na kayo sa Jollibee dito eh. Ibang manok na yung nandun. Ewan ko lang kung anong klase. Ha? Wala nang high blood doon. Kahit na anong kainin nyo, hindi kayo high blood din, hindi na kayo tayo magkakaroon ng diabetes, wala nang sakit, wala nang sakit doon, kahit anong kainin nyo. Kahit na kumain kayo ng isang drum na chocolate, wala nang sakit. Sino may hindi sa chocolate? Sino may chocolate? Anong milig nyo? Beer? Walang beer doon. Walang alak doon, ha? Walang alak doon. Sino? Sino, mga sandamakbaka candy, walang sigarilyo doon, ha? Wala, anong gusto niya? Walang beer house doon. Doon sa impyerno may beer house. Sang ano yan, bahala kayo, kung ayaw niya uminom, paiinumin niya ng paiinumin, hanggang sa magkasuka-suka na kayo, paiinumin pa kayo ng paiinumin. Meron yung kasi nagsabi na, hindi ko na din alam kung totoo yun, ha? Kanyari, napunta ka daw sa impyerno. Kung ano yung kasalanan na ginagawa mo dito sa, nandito ka, buhay ka, yun ang gagawin sa'yo doon. Hanggang sa magsawa ka, walang katapusan. Hindi ko na alam kung totoo yun, ha? Di ba, nagsisigarilyo ka. Dito, nakakalimang pakete ka. Doon, walang katapusan. Kanyari, ayoko na. Hindi, pipiliti ka pa rin. Ayoko na, gusto ko na mamatay. Hindi ka mamatay, patay ka na nga eh. Di ba? Wala kang hindi mo nakapigilan. Kaya, ano yan? Hindi ko na alam kung totoo yan, ha? Sabi-sabi lang yan. Ayan, yan ang magandang, ano dyan, verse. Payag, 21, 3 hanggang 4. Narinig ko ang isang malakas sa tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa pilingan ng mga tao. Maniniraan siya kasama nila at sila yung magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahilin niya ang bawat tuwa sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, yan yung pangako ng Diyos. Kapag tayo ay nasa langit na, maninirahan tayo kasama ni Jesus, at ang malaga doon, yung mga luha doon natin dito, papahiran niya, at wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagkatangis, wala na rin paghihirap, sapagkat lumipas na yan. Ito, nandito tayo, di ba? Pag nandito na tayo, lipas na. Wala na. Kaya kayo ba, hindi kayo matutuwa niyan? Di ba? Kung naiisip niyo yan, hanggat buhay kayo, gawin niyo na yung tama. Kasi, maaaring may problema ka ngayon, maaaring may sakit ka, may sakit ako, at may sakit ka, diba? Meron kang mga challenges sa buhay, sabi dyan, no, lilipas, yan, lumipas, ibig sabihin niya, past tense, lumipas, tapos na. So tayo, nandito tayo, isipin natin, lilipas din yan, kasi nga, wala na tayo dito sa mundo na to. Actually, temporary lang to. Mga alien tayo dito. Sabi ni Pablo, tayo ay sabi ni Pedro, tayo ay mga dayuhan lang dito sa mundo na to. Kasi nga, pag nawala na tayo dito, yan ang permanent. Permanente na yan. Ito, hindi to permanente, kasi mamatay tayo. Ito, permanente yan. Kaya yung number 6, yung pagkabuhay ni Jesus, nagpapatunay ng walang hanggang kaligayahan. Doon sa taas, permanent, forever sa Diyos. Pero dito, walang forever. Lahat yan po ay temporary lang. Alalahanin po natin yan. Kaya, ayan po yan, 6 na yan po yung nais na patunayan ng resurrection, muli pagkabuhay ni Jesus. Ang una, na ang salita ng Diyos ay totoo. Pangalawa,
yung pagka-Diyos ni Kristo. Pangatlo, yung pagkakumpleto ng kaligtasan na plano ng Diyos sa tao. Pangapat, pagtatatag ng simbahan ng Diyos. Panglima, pinagpatunayan na may paghuhukom. At panghuli, ang muli pagkabuhay niya sa pinapatunayan ang walang hanggang kaligayahan ng mga pinili niya. Kaya, kumbaga mga kapatid, meron ba akong conclusion na ginawa niya? Ayan. Email na pala. Sabi niya, ano ang pinatutunayan ng pagkabuhay muli ni Kristo? Ang kasulatan ay totoo na ang Diyos ang kaligtasan, na si Jesus ay Diyos. Ang kaligtasan iyon ay naisa katuparan sa krus na ang simbahan ay ginawa niyang katawan. Ang paghatol na iyon ay darating para sa mga hindi naniniwala at ang langit ay inihanda para sa mga naniniwala. So, bago tayo magtapos, nais ko ulitin, ano ba ang ebanghelyo? Ano ba ang gospel? Sabi doon, lahat tayo ay nagkasala. No? Lahat tayo nagkasala. At sa lahat po ng mga kasalanan natin, sabi sa Revelation 21, ay lahat ng mga nagkasala mapupunta sa impyerno. Wala sa langit ang kasalanan. Wala na sa langit kasalanan. Kahit anong kasalanan, wala sa langit. Sa impyerno lang yan. So wala tayo sa impyerno mapunta, wala na tayo dito, di ba? Pero mayroong magandang balita. Yun nga yung kanina. Yung ginawa ni Kristo. Sino ba siya? Si Jesus ay, kanina si Jesus ay Diyos. Nabuhay siya dito sa lupa, nangaral, di ba? Pero sa kabila nung pinapako siya sa krus, pagkatapos nun, namatay, nabuhay muli after 3 days. Tapos lumakit ulit sa langit. At sa pamamagitan ng dugo niya, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, at sinabi natin ng mga bibig natin na si Jesus ay Diyos, sabi doon tayo ay paliligtas. Kaya pag ito ay naligtas, pinaniwalaan mo yun, pinaniwalaan mo yung ginawa ni Kristo, pinaniwalaan mo yung dugo niya, nilinis ka sa mga kasalanan mo, yung anim na diniscuss natin yan, lalo na yung number 6, meron ka na yan. Yung number 5, hindi ka na mahatulan. Pero kung hindi ka naniwala, hatulan ka. Diba? Yung number 1, naniwala ka na ang salita ng Diyos ay totoo. Yung pangalawa, naniwala mo na si Jesus ay Diyos. Yung pangatlo, pinaniwalaan mo dahil sa pagkabuhay ni Jesus, ikaw ay naligtas na. Yung power ng kanyang pagkabuhay. Kasi pangapat, na itatag ang iglesia. So, yun lang po yung challenge natin. Paniwalaan mo lang yung ginawa ni Kristo, yung dugo niya, naligtas ka, nilinis ka, yung mga benepisyo sa langit, meron ka na ngayon. Hindi mo pa siya nakikita. Pero sabi ko nga, temporary lang yung dito natin. Mas mainam isipin natin yung permanent, yung forever. No? Yung asawa mo, mamatay din yan. Parehas kayo mamatay. Yung girlfriend mo, boyfriend mo, mamatay din yan. Lahat kayo mamatay. Lahat magkikita-kita sa langit. Kaso, hindi natin alam kung magkikita-kita tayo doon, pero hindi natin alam sino-sino pupunta sa langit, sino-sino sa impyerno. Kaya mahalaga po mga kapatid, yung ating mga mahal sa buhay, kaibigan, di ba? Share natin.
kung ayaw nyo share, nahihiya kayo, imbitahan nyo rito. Tayo mag-share sa kanila. Para malaman nila yung mabuting balita. Di ba? Baka hindi nila alam ano yung mabuting balita. I-explain ko kanina, yun ang mabuting balita. Kaya, next week, announce ko na, next week meron po tayong New Friends Gathering. First week yun, every first week of the month, first Sunday of the month, New Friends Gathering, mga kaibigan natin, mga kaklase, mga katrabaho, lahat, imbitahan natin dito. Punuin natin, kasi meron tayong magandang mensahe. At saka, marami po tayong program na gagawin doon. Kaya mahina po ma-invite natin yung mga kaklase, kaibigan, kapitbahay, ano pa ba, mga kamag-anak natin, di ba? Kaya naiya kayong share sila. Dalhin nyo rito sa ating New Friends Gathering. Ito yung tawag sa event natin sa next Sunday. Kaya ipag-pray po natin yan, ha? Amen? Amen. Expect ko ba mapupuno natin to? Amen? Sige, tayo po tayo lahat.